Ayan. Marcos Mandaraya. Nauubos na talaga ang pasensya ng maraming Pilipino. At pailan-ilan na lang ang naniniwala dito sa mga Marcoses. Bungit! Sinugod ng mga DDS dyan sa New York City, kung saan tinakasan niya ang kanyang responsibilidad sa ating bansa bilang isang pangulo. Sandamakmak na problema ngayon ang naranasan ng mga Pilipino, pero ang hinayupak na nakangiwi ang panga, ayan, naglamyerda ang buang. Excuse me po. At kinuyog naman ang palasyo sa social media dahil sa sagot nila kay Vice President Inday Sara tungkol sa sinabi ni Inday na madali lang kumuha ng eroplano para po sa repatriation ng mga OFW. Sinagot ng palasyo na dapat daw pag-aralan at mag-aral. Ayan, kinuyog ng mga netizen, nakatikim. Lalo na po talagang wala na pong susuporta dito sa gobyernong nakangiwi ang panga, anak ng kagwang sa kasaysayan ng ating bansa. Na italaga ngayong araw ang pinakamahinang piso kontra dolyar. Isa lang ang ibig sabihin, bumagsak, lagapak ng tudo ang palitan ng piso kontra dolyar. Anak ng kagwang, wala na tayong pag-asa dito, dul. Gasolina, tubig, kuryente, piso, wala na. Yan ang malaking problema natin ngayon. Magandang gabi po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe, at pakipindot po ang inyong notification bell para lagi po kayong updated. Parang awa nyo na. Kasi ilan na lang po yung na-notify ng video natin eh. Pag na-notify, pindot na. Malaking tulong na po yan sa amin. Panoorin nyo na lang. Kahit nasa bus kayo, pakinggan nyo na lang kami. Malaking bagay po yan sa aming mga didiis na hanggang ngayon ay lumalaban para sa bayan. Pag-uusapan po natin itong kababalaghang ginawa ni Bongbong Marcos muna diyan sa Nakay ng Kamote. Biglang layas ang buang, tumakas sa responsibilidad na sa New York. At sinugod rin naman po sila ng mga DDS. May mga komunista rin, mga rallyista, pero may mga DDS. Pakinggan po muna natin ang balitang ito. Narito po. Lopin the port. Nasa Amerika na nga si Pangulong Bongbong Marcos para dumalo sa United Nations General Assembly. Batang issue ang tatalakayin ng Pangulo sa pagtitipon kabilang ang pagkuha sa non-permanent seat sa UN Security Council. At live mula sa New York, USA, may Express report si Maricel Halili. Masaya, ano bang balita dyan? Niki mag-aalas 3 ng hapon dito sa New York nang dumating si Pangulong Bongbong Marcos para nga dumalo sa United Nations. Ang dadaluhan niya rito ay patungkol sa event para sa mga kababaihan. Pero ang sabi ng Department of Foreign Affairs, target ng Pangulo na maihayag sa United Nations yung posisyon ng Pilipinas tungkol sa nangyayaring gulo diyan sa gitnang silangan at para maikampanya na rin yung ating pagnanais na makuha yung non-permanent seat sa United Nations Security Council. Anak ng kamote. Tungkol sa kababaihan, issue sa kababaihan, United Nations, kaya pumunta siya. Tapos makuha yung non-permanent seat sa UN. Tapos pipigilan ang digmaan dyan sa Middle East. Los-los mo, bongbong. Isang kalukuhan. Bakit ba tinataon ninyo na kailangan natin na may humarap sa problema sa ating bansa? Pangulo ka, buang ka, nakalimutan mo. Kung ang isip mo hindi ka Pangulo, mag-resign ka na lang kasi merong Duterte na kayang gampanan ng pagkapangulo.
Ang hirap naman ho niyan. Sa gitna ng kahirapan at crisis, ang daming problema, saka naman lumayas ang buang. No? Ang babaw ng rason. Hindi nga ho siya sinalubong ni Donald Trump eh. Anong ginawa mo dyan sa Amerika? Naglamyarda ka lang kasama si Baki. Kawawa naman ng Pilipino. Inubos yun na yung pera ng bayan. Isang kawalang hiyaan po ito. Tuloy yung ayan, sinalubong. Sinalubong ng kilos protesta si Pangulong Bongbong Marcos sa pagdating niya rito sa New York City. Panawagan ng mga grupo, tuldukan na ang korupsyon, proteksyonan ng Filipino workers sa abroad at iparating ang pangamba sa mga kababayan natin sa Middle East. May mga kumukwestiyon din sa timing ng pagbisita rito ni PBBM. Paliwanag ni Palace Press Officer Claire Castro, ito ang tamang panahon na pumunta si PBBM sa New York para dumalo sa pagpupulong ng United Nations. Kailangan kasing ikampanya ng Pangulo na ibigay sa Pilipinas ang non-permanent seat ng UN Security Council. Nauna ng kinwestiyon ni Senador Rodante Marcoleta ang hakbang na ito. Ano raw ba ang mapapala ng Pilipinas kung magkakapwesto sa UN Security Council? Correct. Sagot siya ng palasyo. Yun lang po kasi ang hindi nagiging maganda sa iba nating mga kababayan. Instead na maging positibo, mas nagiging negatibo po. Mas nadinig pa ang pagbagsak sa integridad ng Pilipinas para talangka na pilit ibinabagsak kung anuman ang kapasidad ng ating bansa. Lo mo. Walang kapasite ang bansa natin, Lucy. Aminin nyo na, palpak si Bongbong Marcos. Anong talangka? Wala namang ikakapuri dito sa ginawa ho niya. Nakakatulong ba yan sa ekonomiya? Nakakatulong ba yan para magmura ang langis? O mapamura kami sa inyo? Dahil gumastos kayo ng milyon-milyon dyan. Alam nyo, Chucky Claire, kakasabi lang ng Pangulo na magtipid eh. Pero ito yung bumungad ngayon. Private jet. Mga daang milyon ang gastos dyan. Dalawa pa ha. Ganong katindi. O, sige, pagtanggol nyo pa, itong Pangulo na baliko na po yung ginagawa. Na halatang, excuse me po, ginagago na po ang bayan. Ano po sa tingin ho ninyo? Nakakabuti ba yan? Tama si Marcolita. Ano bang naidudulot yan sa ating bansa, sa ekonomiya? Yung pagpunta mo dyan. Hindi ka nga inimbita dyan eh. Sinisiksik mo lang yung sarili mo. Hindi ka nga sinalubong ni Donald Trump eh. Kasi wala kang kwenta. Diba? Ang pagiging miyembro po Oy. bilang sa isang non-permanent seat sa UN Security Council, ito po ay makapagbibigay ng boses sa Pilipinas Uy! upang makakapagbigay po ito ng pagkakataon upang makapaghubog ng mga pandaigdigang agenda or adhikain. Pati na po makakasama sila para makapagbigay din po ng mga suwestyon para sa mga pagbibigay ng desisyon sa usaping pandaigdigang kapayapaan at seguridad. Per region. Lo! Pandaigdigang kapayapaan? Anak ng kamote, hindi mo nga masolusyonan yung mga NPA ngayon sa ating bansa na naglipana. Mga terorista. Tapos ngayon pupunta ka pa dyan para isigaw mo ang pandaigdigang kapayapaan. Walang maniwala sa iyo kasi palagi kayong nakapulburon eh. Sikat na kayo, hair follicle drug test muna. Kapal din naman ng mukha, no? Anong kakayahan natin dyan? Aminin nyo na wala tayong kakayahan. Aminin nyo na hindi tayo pinapakinggan sa world stage. Ang dapat na inuna ninyo, yung concern ng mga maliliit na mga Pilipino, ordinaryong Pilipino, lalo na mga OFW. Sige nga, Chucky Claire, ilang milyon ba yung gastos dyan? Daang milyon? O bilyon pa? Para lamang pumunta kayo dyan, ano po ang makukuha natin? Wala. Pumunta lang kayo dyan para tumakas sa inyong responsibilidad. Yan ang maliwanag dyan. Ang botohan ng UNSC sa pagpili ng bansang bibigyan ng non-permanent seat mula 2027 hanggang 2028.
Sabi ni Philippine Ambassador to America Babes Romualdez, importante ang posisyong ito na ikampanya ni Oy! PBBM sa UN, lalo't bukod sa Middle East conflict ay hindi pa rin natatapos ang issue sa West Philippine Sea. Mas magkakaboses kasi ang Pilipinas sa isyong pangseguridad kung mapapabilang tayo sa 10 bansang may non-permanent seat. Kalaban ng Pilipinas sa pwesto ang Kyrgyzstan. Obviously, because of what we face right now in the West Philippine Sea, having a seat of the Security Council is going to be a major impact for us, since, as we all know, the United Nations is an important body, and it is the one that has decided on our arbitration award. Pero hindi pa rin maikakaila Lolo, arbitration award. Hindi nga yan inuunor ng China eh. Nung arbitration na yan, UN Council, UNCLOS, anak ng kagawang, useless yan. Kasi kung gusto tayong tulungan, hindi yung nagpadala ang UN ng mga puwersa dyan sa West Philippine Sea. Wala. Lumusot lang kayo. Pero hindi po kayo papalusutin ng taong bayan. Maliwanag na yung paglamyerda ninyo, maliwanag na yung pagwawaldas ninyo sa kaba ng bayan. New York yan, paborito ni Baki yan eh. Diba nandyan nadali si Tantongko? Tantoko ba yun? Diyan nadali eh. Dahil sa Anli Pulburon. O baka naman nagpa-check up talaga dyan si Baki. O ngayon ito, problema sa langis, iniwanan mo. Anong magagawa mo dito? Yung pagpunta mo ba dyan sa UN ay makakatulong dito sa Pilipino para mabawasan ang presyo ng langis? Ginagago na nga ho ang mga Pilipino ng petroleum companies eh. Nagtataas na nga po sila ng presyo ng sobra-sobra. Abot hanggang impyerno dahil sa inyo bangag eh. O ngayon, pakinggan natin. na tiyempo ang working visit ni PBBM sa gitna ng paglobo ng presyo ng petrolyo sa Tingnan mo. Pilipinas. Ayon kay Jose Castro, kumikilos na ang Department of Energy. Katunayan, mag-i-issue raw kilos? ang DOE ng show cause order sa 54 na gas stations na biglang nagtaas ng presyo ng petrolyo kahit hindi pa dapat. Kapag kayo po ay nagsamantala, meron po kayong kalalagyan. Eh, Kayo po ay madidemanda at maaari matanggalan pa po kayo ng pagkakataon na kayo ay makapagnegosyo. So tandaan niyo po, ang sabi po ng Pangulo, magtulungan tayo. Sa hirit naman ni Vice President Sara Duterte, stop muna tayo dun. Sa tulong daw, sabi ng Pangulo, magtulungan tayo. Didemanda daw. Alam mo, Chucky Claire. Yung Pangulo mo nga yung nagsabi na magtaas ng presyo eh. So ngayon, pagalitan ninyo yung mga oil companies, kayo ang may dahilan dyan. Dahil nagkaroon kayo ng early announcement eh. Nagtalaga pa kayo ng presyo. Department of Energy pa ang nagtalaga ng presyo, ito daw yung i-increase. Kasalanan nyo yan. Dahil tinutolerate ninyo itong mga gawain ng mga oil companies na ginagago ang tambayan. O tingnan mo, sinagot nila si Vice President Inday Sara, nagmusto lang tanga sila dito eh, sa mga netizen, na sabi ni Inday, diba, meron namang eroplano eh, kaya namang kumuha kung gusto eh. Sinagot nila eh. na bakit hindi makakuha ng eroplano ang gobyerno para maisalba ang mga OFW sa Middle East. Ito ang sagot ng Malacanang. Siguro, at yan ang problema po sa mga hindi nag-aaral at Oy! hindi nag-iisip at hindi inaalam kung ano talaga ang programa ng gobyernong ito. Makapagsalita lamang para makakuha siguro ng mga views, Uy! pero hindi po ito naaayon sa realidad. Unang-una po, kapag ka po ang isang leader, dapat siya ay nagbibigay ng opinion, siya ay nagsasuggest, nagbibigay ng desisyon, ayon sa katotohanan, ayon sa facts, ayon din sa mga sitwasyon, at ayon sa mga kondisyon ng mga stakeholders. Hindi po ayon lamang sa iisang kaibigan. Dahil kung dyan po manggagaling ang iyong desisyon, malamang lumigwak ang buong Pilipinas kung puro kaibigan, puro chismis lang po. Gago. Kaya nga lumigwak ang Pilipinas dahil sa inyo, puro chismis lang kayo.
Kaya ang Pilipinas bumagsak, no? Ang ganda daw ng Pilipinas under Bangag Admin Chucky Claire. Si Inday Sara nagsalita dahil experience niya yan. Nangyayari yan sa Davao nung pandemya. Totoo naman talaga. Bakit hindi ginawa ni BBM? Hindi kayo naniniwala dyan? Sa sinasabi ni Vice President Inday Sara, ito yung sinabi ni Inday. Hindi ganyang kahirap magpadala ng eroplano kung saan mo gusto kumuha or mag-rescue ng tao. Yun ang sagot ni Chucky Claire. Pag mag-aaral daw, anak ng kagwang. Hindi daw nanggagaling sa kaibigan. Sabi niya, ang unang-una talagang naalala ng Pangulo, ito para malaman, teka lang, magbasa tayo dito. Teka lang, medyo medyo malabo eh. Ito. Makinig ka, Chucky Claire, buwang ka. Huwag nyo kaming lokohin, Chucky Claire, kasi Inday Sara nagsalita, alam na niya yan. Sabi ni Chucky dyan, ang unang-una talagang naalala ng Pangulo ito. Para malaman ng lahat na hindi ganoon kadali magpadala ng eroplano. Unang-una, kapag sarado ang airspace, hindi ka talaga makalipad. So, kaya imposible yung sinasabi ng Vice Presidente na madaling magpadala ng eroplano. Yung tanga mo, kaninang umaga, meron tayong picture, meron tayong kinontent patungkol dyan. Nagawa ng Spain, nakapagpadala ng chartered plane. Nagawa ng Singapore, nakapagpadala ng chartered plane. Nagawa ng Indonesia, nagawa ng Korea. Nagawa ng Malaysia, nakapagpadala ng chartered plane. Nagawa ng Singapore, United Kingdom, nakapagpadala ng chartered plane. Ngayon, bakit sa Pilipinas ay hindi nagawa? Kasi nga, ang ubob nyo. Hindi kayo nag-aral, Chucky Claire. Ito sa post na ito, dito pinutakti si Bungit. Ayan, Palace hits Sara sending aircraft to Middle East. Not that easy. Anak ng kamuti. Presidente ka? Hindi mo kaya? Nagawa ng ibang bansa, tapos tayo hindi natin kayang gawin kasi ang kaya natin mangurakot lang. Ang kinakarga sa eroplano ay mga mali-malitang pera, buang kayo. Ito sa post na ito, pagpasukin nyo po yung Daily Tribune, siguro 90%, 99%, I think, no? 98 to 99%, lahat ng comment na ito ay binugbog ng todo si BBM dito. Ang sabi dito ni Tis Balyedo, walang imposible kung gagawin. Paano? Inutil ang sindikatong administrasyong ito. Puta, sakit no? Sabi ni Sid Jan, not easy sa Pinas. Pero sa ibang bansa, easy sa kanila. Pauwiin ang kababayan nila. Why? Hindi ba? Hindi man bulag ang mga Pilipino. Active sa balita, nangunguna. Hindi tulog, hindi bangag ang balita. Sabi naman ni Dio, it's about political will. Nagawa nga ng mga kapitbahay natin sa ASEAN countries. Sabihin lang na walang budget. Gaya ng mga OFW natin na sumusugod sa embassy para humingi ng tulong. Doon sa barin, pag-usapan din uli natin yun. Dan Lloyd, bakit ibang bansa may naipadala na aeroplano para kunin ng mga kababayan nila? Pinas na kinabang sa remittances ng OFW, pero wala man lang naipadala, puro satsat ang gobyerno ng Pinas. Di ba di napahiya kayo, Chucky Claire, dito? Tama si Inday Sara.
Hindi lalong mas dadami ang mga supporters ni Inday Sara. Ito naman kay Edna Cordoba. Imabuti kung kalaban nila sa politika. Bilis pa sa bullet train maghatid sa ibang bansa si Tatay Digong. Pinadala sa ibang bansa. Ang Singapore, nakailang biyahe na. Pinas lang wala, naghintay pa ng malita, anak ng kagwang. Sabi ni Marlon, ayaw pa uwiin kasi inaalala ang remittance kisa sa kalagayan ng mga OFW. Talaga? Remittances talaga ang iniisip kasi pag umuwi ang OFW, wala nang manghut-hut ang mga animal, wala nang magagatas. Ito pa si Loy, News Abroad broadcast list of countries that successfully transported their citizens back to their home country, even up to this day through air transportation. No, ano na, Chucky Claire? Di nakakahiya. Sabi ni Jolie, bakit yung Spain nagawa nila? Sa Pilipinas, hindi. Sabi ni Sans, wala na kasing pondo na kupit na mahirap talaga yan. Kung gusto nga maraming paraan, pag ayaw maraming dahilan, anak ng kagwang. Sabi ng isa, meanwhile, Spain sent a military aircraft to repatriate their people. If there's a will, there's always a way. Mark, Spain did it, why can't we? Korea, Singapore, Spain are weaving, sabi ni Mark. Joey Palabo, you can send an aircraft to Hague with special security detail? Itatay di kong ginago. Floyd, pag malita, mabilis pa sa alas 4. Kasi malita din i-deliver. Alam niyo, ang gobyernong ito ay dinadaya lang tayo. No? Bakit si Bongbong Marcos, Chucky Claire? Private jet yung sinakyan, dalawa pa. Andiyan na bang ating kakausapin? Kasi mga kapatid, ang sinasabi nga po ng ating kagalang-galang na presidente na nag-private jet daw po. Sigurado ka ba Tingnan private nyo. jet? Private jet O baka eh. naman Tatanong natin. sigurado ka ba private jet? Ay, yung picture na pinadala mo, Oh, di sige. ba private jet yun? Alam mo, tanongin Private natin si jet. Maricel kasi baka pwede siya mag-report sa atin. Nandun na rin naman siya. Mamaya, alamin natin yan. Baka marami na siyang pinagkakabalahan. Sige, Oo. Tamasel. Tignan natin mamaya. Naka-private jet ba ang presidente? Ayun ang sinasabi ni Big Sobra Boy pa dito sa sa balita. private jet. Confirm po natin yan. Baka naman kasi hindi. Baka naman naka-commercial flight kasi nga sinasabi niya magtipid ang lahat. Tapos bakit naman siya magpa-private plane? Tayo Parang lang. kinain niya yung mga sinabi niya na magtipid tayo. Kasi mas Kinain mo magastos lang. ang private plane. Ito, nakakulay, meron siyang Oo, balatan ang na taray kulay. ng outfit, di ba? Kulay, Low in ano? the port. Oh, parang kakanta sa Broadway ang Pangulong Marcos Jr. Nakapula yan. Oo. So, Kita mo wala yung siya- outfit? Oo, tsaka dito kasi walang salubong-salubong, ano ha? Walang salubong yan kasi nga hindi yan imbitado. Private jet ha. Sakit nun. Kinain ni Bungit ang kanyang sinabi. Kinain mo lang. Nilunok talaga. Ganyang kakapal itong presidenteng ito. Ganito yung outfit na Lupin the Fourth. Ayan o, sabi ni Atty. Rowena Guan, yung sabi ko na napanood ko na ito dati Lupin po yan, ma'am. Yan yung sinasabi ni DJ Chacha na outfit. Lupin up Lupin. Puno siguro itong eroplanong ng malitang pera, anak ng kagwang na to, ang kapal ng muka. Ayan. Bakit po kayo nakasakay ng private jet? Samantala sabi nyo magtitipid tayo, anak kayo ng kagwang. Ang sarap nyo barangin. Talaga nakakagigil na kayo. Napaka-imposible kung ang Pilipino, okay pa rin kayo dito? Lo nyo. Ano, sa totoo lang, wala nang Marcos talaga na mananalo sa susunod na eleksyon. Kagaguhan naman to, Dong. Hindi naman to tama, Dong. Kailangan mo talaga magreklamo at kailangan mo mag-criticize, Dong. May social media man ngayon, mga kabisdak. Pwede man kayo mag-criticize through social media. Or i-share nyo yung aming mga video nang makarating sa maraming Pilipino ang pinanggagawa ng gobyernong ito, mga hinayupak kayo.
200 million, mababa yan. 500 million, mababa yung gastos na yan. Ngayon, baka lasing na si Kukak ngayon, tumutungga na ng 5 milyon halaga na alak. Sambuti, ha. Oh, ang dami-dami nila dyan, ha. All force sila dyan. Pero ang kawawang mga OFW, my God, tinataboy. So yung video na pinapakita natin kanina, legit po yun, ha. Tinataboy yung mga kawawang OFW dahil pumalag ngayon yung Department of Migrant Workers, eh. So legit yung video na yung mga OFW sa Bahrain humingi ng tulong sa embahada, sinabing umuwi na kayo, walang pera. Kawawa naman, oh. Buwan-buwan po nag-ano sila ng remittances. Ngayon pumunta talaga ang mga yan dahil humingi ng tulong. Bakit hindi nyo tinutulungan? Bakit nyo tinataboy? Mga animal kayo, sarap ninyo pagsasampalin. Ito yung mukha ng bagoong Pilipinas. Sobrang kapal ang mukha. O, tingnan mo, ha. Di ba tayo naawa dito sa mga OFW na to? Ayan, oh. Oh. Ganun lang po ka, kadali sabihin yun? Ayun, ba? Ha? Ganun lang ba ho kadali sabihin yun? Nandito po kami ngayon? Dapat lang pumalag. Eh, wala rin nung nagsabi kahapon sa amin na maganon. Oo. Oo, sa Pilipinas, meron yung ganito, bawal. Hindi, dapat Yung bawal? sinabi din sa amin kahapon na ganito, tapos kami ganon. Eh ngayon, kung sa saan kami galing, wala naman kami natatanggap na kahit gano'n. Kami rito, paano mo yan? Dapat may abiso sa ano. Pero wala na, tapos na po Hindi na kayo ma-entertain. Sir, bakit? Anak ng kamote. Magsumbong na kayo sa magsumbong sa mga gusto nyo pagsumbungan. O, na magsumbong Ang na tayo. Manila ho ang nagsasabi, walang Sige, pondo. walang problema. Sa Manila. Walang pondo, Wala naman pondo. Utang ay na, bastos mo, sir. Salita niya, kahit magsumbong na tayo sa Pilipinas. Magsumbong kayo. Ang bastos mo, sir. Nakalungkot naman nito. Hindi man lang pinapapasok sa loob yan. Eh kung natamaan niya ng mga misil dyan dahil digmaan, alam mo yung, teka lang, pasok muna tayo dito kasi delikado, war zone tayo eh. Usap muna tayo, itong gagawin natin, paliwanag kami, ang pundo, wala pa. Kasi ang gobyerno, mas inuuna ni Bangag yung sarili niya, sumakay ng private jet, papuntang Amerika. Dapat paliwanag, kung naman ipagtabuyan na para bang wala namang ambag ng mga yan, sobra-sobra ang ambag nila. Yung remittances nila, yun po yung bumubuhay sa ekonomiya ni Bangag. Nabagsak na bagsak. Trending na po ito, no? Nauna tayo dyan, nag-post kaninang umaga. Kinuha rin po yan ng mga mainstream media ngayon lang hapon. So napag-usapan na ngayon yan. Nagpalusot ang gobyernong Marcos. So itong itong nakabayulit na parusahan talaga. O ito po yung sabi ni Badong Dakdak. Hans Leo Dakdak. Nakarating sa kanya yung concern na ito ng mga OFW sa Bahrain. Ang sabi niya, I have issued the order recalling the migrant workers, officer siguro to, Bahrain, employee being high disrespectful to OFWs in a viral video. I assure order OFWs that we shall continue to serve with humility, respect, and hard work. Lo nyo. Humility, pakumbaba, hard work. Wala nga kayong pakialam dyan sa mga OFW. Mas inuna nyo yung lamyarda ninyo. Kasama dyan, si Kakdak, kasama yan sa pamamasyal ni Bangag sa New York. Putsa, mas inuna nyo yung pamamasyal ninyo kaysa yung mga OFW. Hindi ba kayo tinatamaan dito ng hiya, mga walang hiya kayo? Or delikadesa? Ang laki ng tulong ng mga OFW sa ekonomiyang Bangag. Nabagsak na nga ho. Pati palitan ng piso kontra dolyar. Walang direct foreign investors na nag-i-invest sa atin. Tanging OFW ang tumutukod
sa ekonomiya ni Bangag. Dahil yung mga foreigner ayaw mag-invest sa atin. Dahil walang kwentang Pilipinas, puro pangungurakot sa kaba ng bayan. Pero ito, mga OFW gusto nang umuwi. Tapos ipagtabuyan nyo na itong amo ninyo na nagmistulang si Lupin. Baka may dalang malita nga dyan. Walang delikadisa. Napaka-insensitive po ng gobyernong ito. Yung mga OFW uwing-uwi na. Tapos sasabihin mo walang pera, walang pondo. Umuwi na kayo. Wala nang hindi na makatulong sa inyo. Eh di mga inutil kayo. Nasa gobyerno kasama si Bangag. Ngayon, ang ekonomiya ng Pilipinas, ang mga OFW po ang malaking tulong sa atin. Parang awa nyo na, nakiusap na kami dito, tulungan nyo naman tong mga to. Gaya ngayon, bagsak ng ekonomiya, anak ng kagwang, pag walang remittances na papasok sa Pilipinas, walang dolyar na papasok, panigurado, patuloy ang pagbagsak ng piso kontra dolyar. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay 59.50 na bawat isang dolyar. Ito ang pinakabagsak na piso sa kasaysayan ng ating bansa simula nang ipinanganak kayo sa mundong ito. Simula nang may Pilipinas, ilang siglo na bang Pilipinas? Ngayon lang nakaranas ng pinakamahinang piso kontra dolyar. Oh my God. Oh my God. Unsa kining gibati ko, murag nurid nurait na ako. 59.50. Bongbong pa. Tapos ngayon, mga OFW, gagaguhin ho ninyo. Oy, kung wala ng remittance, yung mga OFW na yan, ano ang mangyayari sa ekonomiya natin? Siguro bukas, magiging 60 na ang palitan ng piso kontra dolyar. Ganun na ang Pilipinas ngayon. Under Bangag admin. Kaya dapat lang, sugurin kayo ng mga Pilipino dyan, Bangag, kung saan man kayo naghotel. Sugurin kayo ng mga ordinaryong Pilipino. O ito, bilib ako dito sa mga DDS. May mga DDS na sumugod po dyan sa hotel ni Bangag at ni Baki. Nagrarally. Sumali pala sila doon sa mga rallyista, no? Ang sabi nga nila, noon kalaban daw nila sigawan, pero ngayon magkakampi daw sila. O ito, bilib din ako sa katapangan ng grupong ito. O narito, panoorin natin ang katapangan ng mga OFW na ito. Nadidees yan, iba dyan. Kalaban namin noon kung magparada kami at nakakampi na kami. So, that's good. Kakampi na to have the United Nations, but we decided to move the location because nalaman namin nandito pala ang Bangag. Banatan mo, ma'am. What can you say? Manoy, what can you say? Dapat natin i-stop ang administrasyon ni Marcos dahil sa korupsyong nangyari sa Pilipinas. Mga kamanay, we are here in front of the pier hotel where the Bangag Marcos is staying for the United Nations activity this coming Wednesday. So we are here to support this group of people. To tell Marcos to resign. Ayan, mga DDS po yan, yung nagano ng watawat sa gilid, yung mga rallyista noon, ang galing tatapag ng mga DDS, tumabi po sila, no? Tuloy, oh. What about this? In a 5-star hotel, 700 per day. How much is the hotel? 700 per day plus tax. Teka lang. 700 per day yung hotel nila. Dollars yun, di ba?
700. So, ang palitan ng piso kontra dolyar ngayon ay 59 na. Oh. 700 times 59.50. So, yung kwarto, yung isang kwarto dyan, 41,000. Tama? 700 kung hindi ako nagkakamali. So, 41,000 yung isang kwarto dyan. So, ang dami man nila. So, kung hindi man pwede yan sa isang kwarto dyan, ay magsama-sama sila. Malamang. Kung merong binting delegasyon yan, ang dami nga eh. Kung may pamilya pa, sabihin na lang natin makakuha sila ng kwarto ng mga 50 kwarto dyan. No? Times 50, sabihin na lang natin. Oh, anak ng kagwang, meron silang mga 50 kwarto kasi ang dami nila, 2 eroplano. Sabihin na lang natin 50. 2 million. 2 million per night. Anak ng kagwang, siguro kasama na ba pagkain dyan, sir, ma'am? Makasama na yan, baka iba pa. Kung 50, 2 million per night po yan. O divide by 2, sabihin na natin bitching ko lang. 1 million per night. 1,041,000 per night. Isang gabi. Anak ng kamuti, oh. Except pa yung mga lamyerda nila. Siyempre, papasok yan sila ng mga bar. Tuloy po kayo, Dayo. Ayan po yung mga rallyista. DDS yan sumigaw. Yan, oh. Tapang ng DDS. Tumabi sa rallyista. Sigaw, Marcos resign ng DDS. Tapang ha. Sa kabila, yung mga kaliwa. Ito, mga rallyista talaga yan, mga kaliwa yan. Pero sila mga DDS sa gilid din. Yan, oh. Tatapang nila. Bubuksan nila yung tarp. Kasi sabi nagsabi pwede kasi mga kaliwa kasama. Ayan. Marcos Mandaraya, Marcos Mandaraya, Mandaraya, si Marcos. Marcos magnanakaw, Marcos magnanakaw, magnanakaw si Marcos! Marcos sinungaling si Marcos! Mandaraya, Marcos Mandaraya, Marcos Mandaraya, Mandaraya si Marcos. Marcos magnanakaw, Marcos magnanakaw, Marcos magnanakaw, magnanakaw si Marcos. Ayan na. Tapang ng mga DDS, no? Good. Magnanakaw Marcos is stay here. Baliktad mo nga. Ha? Baliktad ko. Tapang nila ate dyan, di ba? Na DDS. Bayan ko. Yung mga chant ni ni Ka Eric. Hi everyone! So we are in the middle of Manhattan! And nandito kami ngayon sa 61st, the pier, the Taj Hotel. right? And that one
Yan hotel na yan, na doon si Marcos Jr. Wala gipulos na presidente, correct? So, Hindi yung ano niya, Duterte. mga ka-DDS, wala tayo ngayon sa United Nations kasi nalaman namin nandito pala siya. So, we are here right now. Ayan. Mabuhay ang mga DDS kahit ilan lang tumabi sa mga rallyista, yung mga matatapang. May ipinaglalaban. Oh, grabe yung sigaw niya ng matawat eh. Merong tarp sila na Duterte, hindi binuksan kasi nga siyempre yung mga kakaliwa, di ba? Galit sa mga Duterte yan. Pero ang tapang nila, gusto lang nila ipahayag ang galit nila kay Bongbong Marcos na nag-check-in dyan sa mahal na hotel na yan. Milyon-milyon ang gastos. Wala silang takot na tumabi dyan sa mga rallyista. Mabuhay po kayo, madam, sir, mabuhay po kayo. Yung ating paghihirap at pagsisikap, alam ko magbunga rin ito. There will be a day of reckoning. Ang mga Pilipino ay dahan-dahan na po talagang nagising. Dahil dito sa ginagawa nila sa bayan. Ito ay pambabastos sa ating mga Pilipino na sinasabi ni Bongit na magtipid tayo. Yung pala sila ay hindi nagtitipid. Gusto nilang gumastos ng gumastos. Hayan. Ang mga tao sa social media galit na. Inactual. Ang sokmid man yan. Pare-pareho na po ang ating nararamdaman. Wala na. Wala nang susuporta dito kay Bangag. Siguro meron pa ilan-ilan pero nakamalita sila. Yung mga tanga, yung mga trolls na nantutroll sa atin lagi. Ito ay realidad. Ito ang katotohanan ngayon under Marcos admin na sila ay walang puso, na sila ay totoong mga walang hiya, mga demonyo na nakaupo sa Palasyo de Polvoron na ang ginagawa ay pasakit sa mamamayang Pilipino. Mantakin mo, pinakabagsak na piso kontra dolyar na itala ngayong araw. No? Ano bang pitsa ngayon? March 9, 2026 under Bangag Admin Jr. Pag-isipan nyo ang buhay ninyo. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat
ilog mo, may pag-asa.